nakalap kong impormasyon, may mga nagsasabing ginawa raw itong torture area ng World War II ng mga Hapon at meron ding nagsasabi na ang mga nagpaparamdam ay mga miyembro ng pamilya na dating nakatira dito. Kaya ngayon, lilibutin natin ang Villa Epifania para makita kung ano bang misteryo at kababalaghan ang meron dito. Dito nga. May presensya na nakapaligid sa atin. Bago tayo magsimula ay alamin muna natin kung bakit nga ba nakakakilabot ang mansyon na to. Gano'ng katagal na po kayo nagbabatay dito sa Villa Epifania? Mag 7 years na po. Doon po sa 7 years na yun, meron po ba kayong na-experience na kakaiba? Or may mga storya ba kayong naririnig dito? Marami po kaming nararamdaman na karaskas, iyak, tapos parang may naglalakad na may nihilang bakal. Tapos kwento-kwento ng mga karamihan dahil baliti daw yung sa likuran ng Villa Epifania. Meron daw po nakatira mga kapre, ganyan. Nakikita namin yung mag-asawa na naninilip. Ah, talaga po? Oo. Kayo mismo nakikita nyo? Nakikita po namin. Parang may nakaputi na hindi mo ma-explain kung ano yung mukha kasi hindi mo pwedeng makita yung mukha eh. Kasi kasabihan ng iba, pag nakita yung mukha, mamamatay na yung tao. Ano po yung pinaka nakakilabot na pwesto dito sa bahay? Sa second floor. Yung tinatawag po nila second floor ngayon, third floor po yan dati. Totoo po ba na sinakop to ng Hapon ng World War II? Diyan po daw nagtatago yung mga Espanyol. Tapos sabi, yung cabinet, diyan kinukulong yung bata. Kaya siguro may narinig kami minsan umiiyak. Nagpapakita sa anak ko, gumaganon. Kaya kinabukasan nilalagnat sila. Pero dahil naniniwala kami sa albularyo, kaya pinapatawas namin. Salamat naman kay God, nawawala. So ngayon lalakas na po namin yung loob namin na pumasok dito sa loob. Maraming salamat po sa oras. Tulad ng lahat ng haunted explorations namin ay nagdasal muna kami para masigurado ang kaligtasan ng bawat isa. So ngayon, kasama namin ang Team Choi at papasukin na natin ang sinasabi nilang haunted na Villa Epifania. Meron din ako ditong ghost equipment kasi meron tayong gagawin kakaiba mamaya. Sisibukan nating mag-detect ng mga iba't ibang klaseng entities. Pero sa ngayon, pasukin na muna natin. So ngayon guys, nagsisimula na kami mag-ikot. Ang unang mapapansin namin ay napakaraming lamok na nangangagat. Dati ipis. Dati ipis ngayon, lamok naman. Ang kakaiba dito sa gagawin natin, based sa previous na in-explore natin ngayon, papasok tayo mismo sa loob ng mansyon. So makikita natin yung history, at the same time, mga kakaibang feels. Alam mo kung ano nafe-feel ko dito? Ano lang? Parang kung nasa libro ng No Limit ang Tabi po. Tabi-tabi po. So may balete sa kanan natin. Hindi pa kami nakakapasok sa mansyon, ay meron na agad na kakaibang pakiramdam sa paligid. Ano yun? Tara, pasok tayo. Anak ko, kuya? So yan guys, kakapasok lang namin dito. Nagsimula kami sa likod. Ito yung paligid ng bahay. It's very ancient yung itsura. Choy, kamusta kayo mga Choy? Guys, si Bebo may kahawak na kawisin. May manakosingan si Bebo. Tandaan niyo mabuti ang pangyayaring ito dahil maya-maya malalaman niyo ang dahilan sa paghawak ng kamay kay Bebo. So ito po yung first floor ng mansyon. Lumubog na yung first floor, kaya ito na yung second floor ngayon. Sa lahat po ba yun? Dahil sa... yung nagkaroon ng pumutok sa Mount Pinatubo. Marami rin po pumanaw dito. At pagkapasok namin ay dito namin nakita ang litrato ng mga may-ari ng bahay kung saan sabi-sabi na hanggang ngayon, andito pa rin nakatira ang kanilang kaluluwa. So, dito sa part na to, makikita natin merong mga picture frames, which is ito yung bukang ka ng mga Epifania. And merong mga iba't ibang generation na ng mga tumira dito. Of course, yung pioneer, si Mr. and Mrs. Quanzon, if I'm not mistaken, ito siya yung nasa gitna. And yung mga sinasabi nilang souls na nandito pa rin up till now is most probably ang mga souls ng mga taong nandito sa frame na to. Sa mga oras na to ay nagdesisyon na akong ilabas ang ghost equipments para malaman kung meron nga ba talagang entities sa paligid namin. So bago tayo umakyat sa taas, Charles, meron lang akong i-introduce sa inyo. Ito ang gagamitin natin
kakaiba para sa adventure natin to. This is an EMF which detects any entities na malapit using their frequency. Pwede na siya nakaka-detect ng mga any frequencies. Basta pag iniwan natin at umabot sa pangatlong light, ibig sabihin may something na. Kaso pagkabukas ko pa lang ng EMF, ay biglang pumalo na agad ang ilaw nito.